Next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold us on air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the truth on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito inyong lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan at kasama natin ngayon, araw-araw naman nakasama ang katandem natin, Dr. R. Dr. R, magandang hapon. No? Magandang hapon po sa ating mga kapatid dito po sa Doctors on Air. Mga katutok po natin, no? Medyo maganda ang diskusyon yata natin na ngayong araw na to, Dr. J. Medyo maraming mainit na balita, no? Na dapat nating ubaran, no? Ubaran ang mainit na balita. Kaya lang, Dr. J, mahirap mag-ubad. Baka mahuli tayo ni DILG Secretary. Kasi kapag hinubaran mo at lumabas ka, nakahubad ka, huli ka. Dahil, pero libo na raw ang nahuhuli at nabibigyan ng ticket na dahil nakahubad na gumagala sa kalsada. Ano. Pero marami nagtatanong, Dr. R, bakit libo ang nahuhuli dyan sa mga nakahubad? Bakit naman ang kriminal zero? Kriminal. Sakit sa ulo. Di ba naalala mo, Dr. Jimmy, pinapakita sila na parang bagong pulungan, no? Parang supposedly, parang yun dun sa mga involved dun sa flood control, o yung mga basura ng maleta, o yung maleta ng basura. Dapat yun na muna ang gamitin ni DILG Secretary, no? Para makulong na itong mga nahuling nakahubad, no? Kaya magandang tawag doon sa kulungan. Hubad na kulong. Hubad na reha. Ayan. Magandang yan. Pero maraming balita, no? At pero ito, unahan ko na, sabihin ko na, mga kababayan, baka gusto nyo mapalitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Baka malapit na mapalitan yan. Maraming may gusto sa atin na palitan na yan. Kasi hindi naman natin marami sa atin na hindi naman natin kinikilala na bayani itong si Ninoy Aquino. So, pero may mga gusto, pero baka Dr. R, malapit nang mapalitan ang pangalan niya. Ano namang pangalan ang naiisip mo, Dr. J? Parang may tatanong ako, bakit ba napalitan? Dapat ba naging Ninoy Aquino International Airport yan, Dr. J? Di ba nang si Ninoy, nang umuwi siya noong 1983. Siya ay 1983 ang umuwi siya. Siya ay hanggang tarmac lang. At ayon sa kanilang investigasyon, si Ninoy ay binaril ni Rolando Galman doon sa tarmac. At di ba meron pang agraba komisyon na naatasan ng dating Pangulong Marcos na mag-imbestiga sa pagkapatay ni Ninoy Aquino. At ang dala-dala pa ni Ninoy Aquino na passport, ang pangalan niya, si Marcial Bonifacio. Ang pangalan doon sa passport yan. So 1983 yan. Hindi ko makakalimutan yan dahil alam mo, biglang nagulat lang tayo na may kausap ako na tumitingin ako sa kanyang
itikan na pinapanood ko habang nagpapakain ng itik, tapos biglang na-assassinate si Ninoy Aquino. So yun ang simula nung pagbagsak ng nung administrasyon ng dating Pangulong Marcos, yung matanda. So doon nagsimula, nag-trigger yan sa maraming protesta at maraming, pero ang salient point doon, yung hindi na nakapagbaba sa eroplano, imbes na doon sa dadaan sa tube, doon nila pinadaan sa hagdan na hagdan ng eroplano. Tapos doon, pagdating sa ibaba, lumabas itong Rolando Galman at binaril si Ninoy Aquino sa. Pero controversial yan yung mga ganyan. Hindi nakakatiyak kung sino talaga pumatay kay Ninoy Aquino. May mga nagsasabi na yung escort daw na mga constabulary ata yun, Umitrocom, na ang pagbaba, yun ang bumaril ng mga sundalo. No? But anyway, after that, nanalo si Cory, nagkaroon ng EDSA Revolution. Unang ginawa nila, pinalitan nila ang pangalan ng Manila International Airport na MIA to NAIA. Naging Ninoy Aquino International Airport. Yung pala yun. Dr. J, sino naman ang masasadlak sa ganung senaryo kung sakasakali para mapalitan na ng pangalan ng airport natin, no? Ang ano diyan, deja vu, no? Kasi noong paanong araw, yung sa kay Ninoy Aquino, umuwi siya for the purpose siguro. Hindi ko alam kung ano, dahil alam mo, binigyan lang siya ng pahintulot ni dating Pangulong Marcos, ni Ferdinand Sr., yung matanda, na magpagamot sa Amerika dahil mayroon siyang sakit sa puso. Pero siya ay convicted. Convicted siya doon sa mga terroristic activities na ginagawa nila. At nasama siya doon at convicted talaga siya. Pero dahil sa kabaitan ng dating Pangulo, na yung Ferdinand Marcos Sr., pinaghintulutan siya na pumunta sa Amerika, magpagamot. At ang katunayan, binabalaan siya, huwag ka na umuwi. Huwag ka na umuwi. Pero mayroon siguro ibang dahilan si Ninoy Aquino at the time na gusto niya umuwi sa Pilipinas. Kasi kung matatanda natin at the time, si Pangulong Marcos Sr., mayroong sakit. Yun, alam naman yan ng karamihan. Ang sakit ata ni Pangulong Marcos Sr. dati, lupus erythematosus. So yan ay nanghina na at siguro nakikita na nila na kailangan umuwi si Ninoy Aquino, baka magkaroon ng kaguluhan at siya ililitaw na ang ambisyon kasi ni Ninoy Aquino dati magiging Pangulo din ng Pilipinas, Dr. Al. Oo, kaya pala, no? Kasi Dr. J, ayon sa mga balita, nababasa ko lang naman na maaaring, no? Medyo kilalang personalidad na maaaring pauwi na sa bansa. Ay walang iba kundi si Saldico. So, paano naman? Alangan naman pangalanan natin yung airport natin ng Saldico International Airport, no? Parang, ito naman kasing, alam mo, ito namang sitwasyon ni Saldico ay kakaiba naman sa dating Pangulo, sa kay Ninoy Aquino, no? Hindi alangan namang mangyari din yung kay Saldico. Hindi naman natin sinasabi. Pero parang joke time na yan, Dr. J, na ipapangalan natin ang ating pambansang baliparan, no, sa pangalan ni Saldico, no? Pero ayon nga sa mga balita, Dr. J, hindi ko alam kung totoo, Hindi ko alam kung totoo ito, sabi nila, arestado daw si dating Congressman Saldico yan sa Czech Republic, no? Hindi ko alam kung totoo yan, no? Dahil wala mang picture o wala mang video na pinapakita ang mainstream media, ng mga nagbalita nito, no? Pinakita ng mainstream media, no? Pero hindi ko alam kung totoo ito, Dr. J. Pero kung totoo ito, so parang uuwi pa ba ito? Uuwiin ba talaga ito? Alam nyo, ganito yan, Dr. Arre. Kailangan umuwi. Meron siyang nakabinbin na kaso. Actually, meron siya kaso sa Sandigan Bayan.
nag-file na against him ang ombudsman. May kaso siya sa ombudsman. At siya ang tinuturo na mastermind diyan sa flood control scam o mga ghost projects na yan. Ngayon, kailan umuwi siya para mabigyan linaw. At dahil ang turing sa kanya, hindi pa naman siya convicted, pero he committed a crime. That's why he was accused of malversation of public funds na wala namang bail yan, no bail yan na kaso. So ngayon, kailangan umuwi siya para sagutin ang kanyang mga akusasyon laban sa kanya. Ngayon, maraming kinakabahan dyan, Dr. R. Maraming kinakabahan, lalo na yung mga ibang sangkot na napangalanan doon sa mga affidavit na ginawa ng mga sundalo. Naalala mo yung 18 soldiers na inilabas ni Attorney Baligod. So yun, that would corroborate ngayon. Sasabihin ko ni Saldico, yung lahat ng kanilang sinabi diyan, alam ko yan, ako nag-utos sa kanila. So ngayon, may corroboration doon sa mga sinasabi ng mga sundalo. Anong mangyayari ngayon diyan? Eh di, mayroong ebidensya ngayon, may mga witnesses ngayon na maglalabas pa kung sino ang mga kasangkot pa na iba na hindi na pangalanan ng mga sundalo, Dr. Alam mo, totoo yan, Dr. J. Hindi lang naman yata ang nagpangalan dyan ay yung 18 sundalo. No? Kung natin sabihin Marines, baka mamaya putaktingin tayo ng mga magsasabi. Hindi naman lahat yan Marines. No? Hindi na importante yun, sa totoo lang. Ang importante yun, lumabas itong 18 sundalo. No? Ex-soldiers. No? Dr. J, alam ko, nagpangalan din naman dating Congressman Saldico sa kanyang mga mga video statement na inilathala sa kanyang Facebook page, no, Dr. J, no. Tama ka kung napangalanan nito mga taong ito, abay, napakahirap yata para sa kanila na mapapauwi si dating Congressman Saldico. Ito na ngayon, dapat yan si Senator Ping Lacson. Sorry, nagkamali ako, hindi pala Ping Lacson. Ay buksan na, no? Si Senator Ping Lacson ay buksan na muli ang investigasyon yan sa Blue Ribbon Committee, no? Tungkol diyan sa mga alegasyon ng 18 sundalo, lalong-lalo na maaari na at pwedeng pumarap na si dating Congressman Saldico. Wala nang issue yan ng parliamentary courtesy dahil yan ay nag-resign na, no? Dr. J, no? At siya naman ay may mga aligasyon, no? Dapat imbitahan na yan, no? Imbitahan na yan para magkaalaman na, Dr. J. Pero alam mo, ang naiisip ko sa kabilang punto, Dr. J, kung ako si Saldico, kinakabahan na rin ako, no? Baka maninoy ako, Dr. J. Tingin ko, baka maninoy ako dyan, Talagang kakabahan ka. Dahil makaligtas ka man sa Ninoy Aquino, baka mamaya, pag ikaw ay nakakulong, nakadetain, ay maraming paraan na mawawala yung buhay ng isang nakakulong. Pag pinagtakpan nila, lalo na kung maraming mga involved na mga personality, at ilalabas kayo ni Saldico kung sino talaga ang mastermind. Isa dahilan niya na natatakot sila. Ngayon matatakot din si Saldico dahil buhay niya ang nakataya. Buhay niya ang nakataya dyan na hindi siya nakakatiyak na pag dinala sa Pilipinas, ligtas siya. Na mayroong magpoproteksyon sa kanya dahil napaka-sensitibo ng informasyon na alam niya. At yung linabas niya ng mga video nung araw, makukorroborate yun. Sasabihin niya, totoo lahat ang sinabi ko, pipirma ako ng affidavit. So pag napirma niya ang affidavit, wala na ngayon ang dahilan na hindi siya
ipatawag na dapat kung may Blue Ribbon Committee pa na investigasyon, di Blue Ribbon Committee. So maraming natatakot yan ngayon na pag pinauwi yan, ay marami ang madadamay at maraming makukulong na mga kawatan diyan sa flood control project na yan. Sana nga, no, project, yun na mangyari. No? Sana maging transparent itong investigasyon, no? Na pwedeng gawin, no? Na dapat lang, no? Hindi lang pwede, dapat gawin ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Lacson. Dahil alam mo, nag-aantay na ang taong bayan. No? Yung deadline ho na sinabi ng Pangulo na December, hanggang ngayon, wala pa rin kung nakukulong. No? Wala pa rin kung nakukulong. Yung mga small fishes, yung mga kumbaga parang gapi, yung mga gapi, no? Yung mga pinapakain doon sa mga malalaking isda, Dr. J, no? Yung mga gapi po, kung minsan naman bumibili ng mga ipis, yung mga ipis lang ho, na alam niyo yung mga ipis, yung mga tira-tira lang ho ang nakakain yan. No? Yan lang ho mga ipis, ang kanilang mga pinakulong, Dr. J, no? Pero wala pang nakukulong na mga arwana at mga puteteng malalaki ang tiyan, no? Wala pang nakukulong, no? Pero mabalik ako, Dr. K, no? Kung di ako nagkakamali, no? Correct me if I'm wrong. Hindi ko sinasabi na tama itong pagkakaalala ko. Pero alam ko, isang video, sinabi dating kong masabi ko, na may banta sa kanyang buhay, Dr. K, no? May banta, no? May banta. Hindi ko lang maalala, no? Hindi ko namin sinasabi, hindi ko na sasabihin ng pangalan na supposedly na sinabi ni dating Congressman Saldico na nagbanta sa kanya at nagsabi na huwag na siyang uuwi. So ang gusto kong malaman ngayon, Dr. J, talaga bang pauuwiin to? No? Talaga bang pauuwiin to? Pero sinabi na ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos na papauwi daw to. Ngayon, kung sinabi ni Pangulong Marcos yan, na pauwiin, dapat pumilos ang ahensya ng pamahalaan. Hindi ko alam po ang DILG ang NBI, no? Under sa DILG ang NBI para mapauwi siya at ang Department of Foreign Affairs. At kung totoo yung sinasabi na wala siyang dalang passport, wala siyang travel document nang siya ay nahuli sa Czech Republic, ang isa sa mga ginagawa ng mga ganyan at wala naman siya criminal record doon sa Czech Republic, dinideport sa kung saang bansa siya nanggaling. Kunwari, Pilipinas siya, Pilipino siya, i-deport papuntang Pilipinas. At ang mag-aalalay dyan, of course, siguro may galing sa embassy natin, Czech Republic, at kasama din siguro ang immigration authorities ng Czech Republic. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga sa US, yung mga overstaying ng mga Pilipino na nahuhuli na wala na silang validity ang kanilang pagtigil sa Amerika, kinukulong muna at dinideport. Pero pag deport sa kanila, may kasama silang mga tauhan ng Homeland Security para papunta sa Pilipinas. At ito turn over, pagdating sa Pilipinas, ito turn over sa mga otoridad dito sa Pilipinas. So maaaring ganyan din gagawin kay Saldico na maaaring ang Czech Republic i-deport siya dahil ang kanyang kaso wala siyang dalang travel document. Ngayon ang tanong dyan na Dr. R, saan ngayon napunta yung kanyang sinasabi na Portuguese, meron siyang Portuguese passport? Ayun, yun na lang. Nagtataka ako dyan, Dr. J, kasi kung ako ba naman siya sa kalagayan, no, posisyon ni dating Congressman Saldico, no, alam ko na maaaring pinaghahanap na nga ako ng Interpol dahil yun naman yung mga press release ng I think Department of Justice yata na nakipag-coordinate na sila sa Interpol no, para sa pag-aresto dito kay dating Congressman Saldico. Alam mo naman, ako naman, sa kalagayan ko yun, tatawid ba naman ako doon nung wala akong hawak na passport o pasaporte o travel documents. So medyo medyo big pa itong balita na naibalita na tungkol sa pagka-aresto ni dating Congressman Saldico. So ito po kailangan na siguro mas maganda yan binalita na ganyan. Kung talaga namang merong embahada ng Pilipinas na
nakikipag-ugnayan ngayon sa Czech Republic, sana man lang na-picture nila, no? Na nakaposas o nakakulong sa isang detention cell si dating Pangulong, dating Congressman Saldico. Wala Dr. J. Hindi ko alam kung totoo na ba itong balitang ito. No? Yun ang kasi kanina ko pa hinahanap sa mga news feed. Wala akong makita, pero lang yung sinabi ni Pangulong Marcos kasi nanggaling ang informasyon sa kay Pangulong Marcos at saka sinabi ni Ate Claire kanina sa kanyang si Auntie Claire na naman. si Ate Claire doon sa kanyang press conference ata yun na sinabi niya na nahuli na si Saldico doon sa Czech Republic. May nabasa pa nga ako na pupunta pa ng Germany pero ibinalik sa Czech Republic. Ngayon, yun ang hindi natin alam kung talagang saan siya nahuli at bakit binalik sa Czech Republic dahil doon maaaring nanggaling siya sa Czech Republic. Ngayon, kung titingnan natin, ang lahat ng member ng European Union, ang visa niyan, Schengen visa na tinatawag, di ba? Pag ngayon, kung mayroon siyang passport na Portuguese, ay hindi niya kailangan ng visa dahil ang Portuguese passport niya, ang Portugal kasapi ng European Union, kaya wala nang visa pag tumawid ka. Pag tumawid yung mga citizens ng bawat bansa na andyan po sa Europa na yan, na member ng European Union, Dr. R. Kaya nga, sana hindi tayo mapasok dito sa balitang ito dahil atin na itong tinatalakay. Pero ayon naman sa mga mainstream media na si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi na naaresto na si dating Congressman Saldico. Babalikan ko lang, Dr. J. Ang tanong ko po, naniniwala ho ba kayo, tayo, mga Pilipino, na mapapahuwi si Saldico? Uno, ilang una kong tanong. Pangalawa, ligtas ho kaya? Magiging ligtas kaya? At mapapa-appear ba natin si dating Congressman Saldico sa Senado o sa Blue Ribbon Committee hearing na pinangungunahan ni Senator Lacson? Baka naman magdating naman Dr. J, kasi ang inaalala ko niya, baka pagdating dito ni Saldico, magkaroon na naman ng maraming issue at maraming issue para hindi na naman at ipatawag itong si dating Congressman Saldico. Alam mo, sa totoo lang, yung baka mamaya, pati yung mga affidavit, alam mo, ginagawang issue yan, katulad na lang dati sa dating sundalo din, si Orly Gutesa na nawawala na ngayon. Alam mo, sa totoo lang, yung mga video niya, pwede niya nang ipag-transcribe mismo. Tapos yun na lang ang pirmahan niya. Diba, Dr. J? Ano naman yun pwede na ipag. Hindi ko alam kung mayroon bang video affidavit, na tinatawag. Pero pwede na niya nang buwan yun, di ba? Pero sa totoo lang, sana naman, dahil ang gobyerno natin, ang pamahalaan, ng mga ahensya, ng mga siwa dito sa pagpapauwi dito kay Saldico, siguraduhin niyo na walang mangyayari. Wala akong mangyayari sa dating Congressman Saldico. Dahil sa totoo lang, kung tama yung sila ng Dr. J, siya na pa naman ay lilitisin, hindi pa siya guilty. Pero ang mas importante ho sa amin, katulad dito sa Truth Doctors, ay hubaran ho natin ang katotohanan sa likod ng mga paratang ni dating Congressman Saldico. Kasi alam ko, Dr. J, umabot na yan hanggang kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Naidawit na dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na si dating speaker, Martin Pogi Romualdez, yan ay naitadawit na rin. At alam mo, sa totoo lang, maraming iba't ibang corroboration ng iba't ibang mga politiko rin din na sinasabi nila na si dating speaker daw, Martin Romualdez, ay siyang tama. Dapat na wala mang imbestigahan din. Katulad na lang si Congressman Toby Chanco, mga ilang beses na sinasabi niya na ang insinuation niya ay nakasawsaw ang mga daliri na dating speaker. Pero yan naman po hindi pa natin napapatunayan. Kaya alam niyo, dapat po talaga isa lang na ito
si dating Congressman Saldico. Paratingin ho muna ng ating gobyerno na mahal ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sana ho, mapairating ho natin ito na wala hong mangyayari masama. Kaya dating Congressman Saldico na napaka-importante ho nitong witness, sir. Dito po sa, sa basura sa maleta. No? Ay kailangan ho na safe and sound, no? Itong si dating Congressman Saldico makarating sa Pilipinas, Dr. J, at makaharap at makapagsabi at makapagpirma ng kanyang affidavit ayon doon sa mga video releases na ginawa niya, no? Doon sa kanyang Facebook page, Dr. J. Ako, sasabihin ko, marami nang hindi makakatulong nito kung sakaling totoo yan na nahuli si Saldico at yan ay pauwiin dito, no? Sa Pilipinas, Dr. R. Alam mo, Dr. J, ang term namin yan, iikot na ang puwet ng mga yan, Dr. J. Hindi na alam kung paano uupulos sa mga sa kanya-kanyang mga mga kanya-kanyang mga upuan dyan sa Congress. At maaring yung iba ay nandiyan pa sa DPWH, no? Na maaring nandiyan pa, no? Nakaligtas, no? Sa alam mo naman, Dr. J, hindi na nga nailabas itong findings ng ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala na rin tayong balitaan dyan. Hindi ko alam kung secret pa ito talaga dapat. No? Kaya alam mo naman, matagal at hintay ng isa. Unang-una, nangunguna dyan yung Dr. J, yung ating mga kapatid na nasa Iglesia ni Cristo, nanawagan sila na maging transparent ang mga hearing ng ICI. At mas maganda na ipalabas ito, no? Habang nangyayari. Pero walang nangyari, Dr. J, no? Alam ko, nabalitaan ko na parang kinonsider na ng mga commissioners o hindi ko lang kung tawag sa nila, mga opisyal ng ICI na ipalabas ito. Pero hindi rin naman nila ginawa, no? So, wala. Medyo, alam mo sa totoo lang, ang nangyari na dito sa basura sa maleta ay napagtakpan, no? O natabunan. Hindi natin alam kung sino yung mga taong nangunguna sa pagtatabo ng mga, mga tax tungkol dito sa mga libisyong ito. Pero alam mo sa totoo lang, ikot na talaga ang puwet nila. Yung iikot na ang puwet nila. Totoo yan ang pag ikaw ay kasama, ay involved ka doon sa katiwalian na yan, talagang hindi ka na makatulog. Dahil pag nauwi si Saldico, lahat yan. Kaya hindi kaya ito, Dr. R, ay ginawa nila para malihis ang ating atensyon doon sa palpak na testamento ni testimony ni Madriaga. Hindi kaya alam mo, magaling ka talaga mag-dart Dr. J, no? Lagi ka nakaka-bullseye. Pare, no? Napaka-timely nito. Napaka-timely, no? Bakit parang tapos biglang, hindi ko alam kung tama ba yung nakinabasa. Parang biglang ayaw na nilang ipatawag at ayaw na nilang marinig. Ayaw nilang i-continue na ipatawag itong si ang credible witness, no? Si Madriaga, no? Ayaw na nila ipatawag Dr. J. So yun na nakakapagtaka. At napakarami na, Dr. J. So, napakarami na. Kung mayroong mga fact-checker ang Meta o Facebook, ay marami na rin fact-check na nangyari doon sa mga testimonya ni Ramil Madriaga, no, Dr. J, no? Kaya unang-una na yung painting, no? Kung ako naman talaga may-ari ng painting, baka pinalo ko yung kay Madriaga, nag-i-evento ka sa kwento, no? So, alam mo, ito lang, Dr. J, pati yung cheque, no? Pati yung cheque, naging sentro na ng atensyon, no? Marami nagsasabi na peke ito, no? Hindi natin sinasabing peke ito, no? Pero marami nagsasabi, Dr. J, na kanila itong, alam mo, kasi siyempre, publicize naman yung photo ng check. Marami nagsasabi na peki daw ito. No? So, ano ba talaga nangyari? So, Dr. J, tingin ko bago tayo magpatuloy sa mainit natin usapan, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD.
1098 AM. Now Radio. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere. Ang oras po ay alas 2:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programa The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin si Dr. R. Dr. R. Dr. Steve, talagang bukod dun sa mga umiikot ng kwento nga, naiisip ko kung nasa katauhan ko ngayon si dating Congressman Saldi ko ako. Pipiliin baka kung pwede akong makakita ng pagkakataon mag-CCR ako, tatakas uli ako. No, kung totoo nga nahuli si dating Congressman Saldi ko, kung talagang nahuli ako, si Saldi may sabihin ko siguro sa mga nagbabuhat sa kanya, Chef, pwede ko ba makisiya? Tapos lulusot ako sa bintana. Nakakatakot ako, no? Bakit hindi ko alam kung pwede mangyari sa akin, no? Yung sabihin mo, umiikot ang puwet, meron pag isang termino dyan ang mga nasa Katagalugan. Parang hindi maihing pusa. Kasi pag ang hindi naihing ang pusa, kilos na kilos yan, hindi mapakali, di ba? So ganyan ngayon ang naramdaman ng mga involved yan sa katiwalian na yan sa Ghost Project, na lalo na yung napangalanan doon sa apinabit ng mga sundalo, yung mga ex-soldiers na inilabas ni Livito Baligod, ni Atty. Baligod. So yan ay, kung kasama ka doon, hindi ka na makatulog ngayon. At kasama doon ang iba na member ng Justice Committee sa Congress. Kaya siguro, ayaw na nila na mag-testify si Madriaga. Ayaw na nila kasi pulos kapalpakan at hindi, sabi ni Congressman Tua, hindi daw nila trabaho na usisain ang pinabit ni Madriaga. Doon sila nagkamali. Kasi bakit nyo ipipresent as a witness nang hindi nyo inuusisa kung ang kanyang affidavit ay tama o hindi? Correct ang mga dates, di ba? Nakalagay doon sa date ng cheque, April 2023. Ay hindi naman si Digong ang presidente ng 2023. Isang kapalpakan nila yon. Akala nila makakalusot yung painting na pinakita nila. Akala nila hindi siguro nag-monitor itong kaibigan ni Vice President Duterte, Sara Duterte, yung painter na member ng clan ng Gaisano. So marami kapalpakan at yung sinasabi na hindi nila daw trabaho na mag-usisa, kaya wala talagang mangyayari doon sa testimony ni Madriaga dahil pulos kasinungalingan ang sinasabi, Dr. At. Yun na nga, Dr. J, kung yan ang kanilang primary witness, Dr. J, at napakarami na nagsabi o nakadiscover na maraming hindi tama o totoo dito sa affidavit itong Hiramil Madriaga, no? Bakit po nyo sinalang yan? Di ba? Ibig sabihin wala akong sustansya ang ginagawa nyo pagtatanong o pagta-clarify dyan sa affidavit ni Hiramil Madriaga. Teka lang, Dr. J, naisip ko, pumasok sa isip ko. Di ba sabi nila, clarificatory, no? Ibig sabihin, nagka-clarify sila, no? Iba paano nyo ho kinaklarify kung hindi nyo binasa, no? Sa totoo lang ho, kahit ho grade 2, ano? Paano ho tatanungin, paano nyo ho sasabihin na teacher, paano nyo sasabihin sa grade 2 na hindi niya sinagutan yung page 3 kung hindi nyo binasa? Ano pa kung silbi nyo dyan? Diba? Hindi nyo pala binabasa yung mga affidavit na mga pinipresentan yung mga witness. Sa totoo lang, kayo ang nag-i-initiate ng kaso ng impeachment, no? Bakit hindi nyo binasa? No? Ano pa ho, para saan pa ho? Para saan pa ho ang buwis? No? Lalo na yung mga nandiyan sa inyong distrito, no? Para pausaan ang pagboto nila sa inyo kung hindi naman ho pala nyo babasahin
ang affidavit ng witness na representa nyo, no? Tama. Ibig sabihin, Dr. J, ano yan? Huwag niyo sabihin clarificatory kasi hindi niyo, di ba, pag clarificatory, Dr. J, kinaklarify mo ano ang laman, no? Kinaklarify mo kung totoo, di ba? Kinaklarify Totoo, mo hindi, yung mga oo. detalye ng laman ng affidavit. Kaya ano kung ginagawa niya doon, Congressman Joel Chua, kung gano'n, Dr. J, no? Kaya nga, Di ba? nag-present sila ng affidavit ng testimony ng kanilang sinasabing witness doon sa mga ginagawa ni laban kay Sara Duterte. Pero pagkatapos hindi nila inusisa kung totoo o hindi ang sinasabi ni Badriaga. Oo. So ngayon, sabi nila bahala lang ang Senado. Doon pa lang di knock-out na sila dahil pwede mo bang lukuhin yung mga senador? Naglalabas ka ng... Diba? Sasabihin na naman ng mga senador, sayang naman sayang yata yung oras natin dito Dapat di ba, bago mo isampa, no, bago mo iakyat sa hurado, o sa korte mismo yung kaso, Dr. Dick, i-check mo muna lahat ng dokumento, lahat ng statements, lahat ng affidavit, no? Kasi sa totoo lang, pag inakyat mo yan doon, parang isang fiscal na inakyat mo yung kaso doon, mapapahiya ka lamang sa judge. O right away, madidismiss lang yan. No? Sayang ngayon yung oras, panahon, at resources na ginastos ng taong bayan kung hindi natin iyan itinama. No? Wala naman nung kami sinasabi na wala ako kayong karapatang mag-initiate ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya lamang po, wag ho nating sayangin yung resources ng taong bayan. I-check nyo mabuti, i-clarify nyo kung totoo nga yung sinasabi nyo yung clarificatory, sinasabi nyo ilang beses nyo sinasabi, ayaw nyo nang pagsalitain yung ibang mga congressman, na gusto rin mag-clarify ng mga laman ng affidavit ni Badriaga, no? Dapat po, mga sir, dapat po, kumbaga, yung case build-up nyo dapat, no? Dahil yan naman ho talaga, malabas na parang case build-up, no? Dapat po naman, buong-buo. Kumbaga, walang loopholes yan, Dr. J, no? Walang loopholes. Kaya lang, ako Dr. J, kung ako tatanungin mo, pagdating niya sa Senado, maglalagay kayo ng witness na katulad yan, wala na ho. Wala na laglang na huli ang impeachment case nyo laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ang kinalabasan doon? Diba, marami hong nasayang na oras at resources, di ba, ang taong bayan, Dr. T. Wala naman silang pakialam sa kung may gumagastos ang taong bayan sa lahat ng kanilang mga ginagawa na investigasyon na yan, yung katulad ng sa Justice Committee na yan. Ang talagang target nila dyan, siraan itong si Vice President Sara Duterte. Yun na naman ang ano nila Akala nila maniniwala ang tao doon sa sinasabi ni Badriaga. Akala nila ang mga tao, mga bubo, na walang tamang pag-iisip. Ngayon, tingnan mo si Badriaga, tinignan ko nga uli yung kanyang testimony. Umiiyak siya pero pinapahiran niya yan ng kanyo niya, yung salamin niya, hindi yung mata niya. Di ba? Tingnan mo uli. Nagulat ako umiiyak ka, ang pinapahiran mo, hindi mo inalis yung salamin mo. Bakit? Di ba ang tao, ang natural. Para hindi na matapos siguro yung pag-iyak, Dr. Di ba? Pag ikaw ay lumuluha ang mata mo, katulad sa akin, may salamin ako. Pag lumuluha ang mata ko, which is normal, no, na kuminsan lumuluha, inaalis ko salamin ko para pahiran yung mata ko. Bakit nakita ko siya umiiyak? Bakit ang pinapahiran niya yung salamin niya? So, alam mo, scripted lahat yon. Ang target lang talaga, nasiraan si Sara Duterte. Nakakala nila, maniniwala kahit na walang katotohanan ang sinasabi ni Badriaga. Kita mo, hindi nila tinignan yung date lang ng cheque na 84 million pesos. O bakit 2023? Ay, sino ba presidente ng 2023? Ay, di ba si Bongbong Marcos?
Oh. Hindi na si Duterte ang presidente. So yun ay yung mga siguro saka madali nila para siraan si Sara Duterte, hindi nila naisip. Kaya alam mo ito, Dr. R, itong mga operators na ito, lahat ito sila mga amateur, hindi ito mga professional. Itong mga sa kongreso na to, mga amateur ito. Wala silang alam sa tinatawag na mga operations na katulad ng matindi na mag-operate yung katulad ng Mossad ng Israel o ng CIA ng Amerika. Ito sila mga amateur ito eh. Hindi lang nila nakita na ang testimony ni Madriaga pulos pulos kasinungalingan at wala man lang kahit kapirasong lapit sa katotohanan, Dr. At. Alam mo, naalala ko napansin ko kanina, itong si CJ Hero, no? Hindi ko alam kung tama ang pagkatabat na pala. Di ba si CJ Hero, sabi niya, doon sa kanyang po, hindi po bangko ang OC sa Lubang, Pampanga, ha? Ito, supposedly, parang yung si CJ Hero ay Kapampangan, Dr. J. Bakal, sabi niya, baka lang ho yun ang sinasabi ni Madriaga. Supermarket po yun. Totoo. Yung kasi bumibili ko dyan. Sa OSIM na yan eh. Kasi may kamurahan ng ang soda dyan. Yung soft drink. Pero alam mo, Dr. J, ako rin baka ma-limit na bumabiyahe dyan sa Pampanga at laptop. Alam mo yung Lubao, tama naman yung sinasabi nila. Wala dyang mall. Walang mall. Walang mall. Maaaring malalaki ng mga supermarket na mga pure gold meron. Pero dumadayo pa ang mga tao. Usually, maaari sa Angeles, dahil meron kong SM na malaki. O sa San Fernando, dahil merong SM din dyan na malaki at meron din Robinsons na magkaharap yan, Dr. Pero yung Lubao, sabi na nga ni CJ Hero, wala akong mall dyan. Diba? So, ano yun? Hindi rin binasa ng mga kongresista dyan sa Justice Committee. Diba? Tapos diba? I-clarify mo. So, alam mo, Dr. J, kung ikaw ang Justice Committee, at ako, si Madriaga, tatanungin sa akin, sabi mo dito, doon sa loob ng mall, yung bangko, doon sa Lubao. Sa Lubao. Kung ako yun, kung ikaw nagbasa ka noon, Dr. J, dahil ikaw ay nasa Justice, pina-research mo na yan sa staff mo, mayroong bang mall talaga doon. O, di ba? Ngayon, pag sumagot si Madriaga na, opo, at alam mo, dahil pina-research mo na walang mall at walang bangko sa loob ng mall sa Lubang. Abay, alam mo na kaagad. Diba? Nagsisinungaling. Nagsisinungaling. Bakit mo ba, kung ikaw ay matapat, matapat sa iyong sinumpang tungkulin, at matapat ka doon sa mga bumoto sa iyo, sa susunod, hindi na kanila iboboto, Dr. Kaya maniwala ka sa akin, yung mga congressman na hindi tapat sa kanilang mga tungkulin, hindi na iboboto yan muli. No? Kaya ako dito sa Front of Course, tayo huhubaran natin yan, at ikakampanya natin yan. No? Pero kung ikaw, Dr. J, yung congressman, at nalaman mong mali, i-dismiss mo na agad yung witness. Isinungaling ka. Sabi ng researcher ko, wala daw ball. Diba? Kaya kita mo ang sagot ni Tua. Hindi daw nila trabaho yung usisain ang affidavit ni Madriaga. Kinuha nyo na witness. Pinaupo nyo dyan at ini-interview ninyo. Tapos dahil palpak wala kayong interest na usisain ang kanyang affidavit. Nang lumabas sa palpak at anong pang kasunod na sinabi, hindi na namin tatawagin si Madriaga sa susunod na hearing. So, sino tatawagin nila? Ang handler at ang scriptwriter ni Madriaga. Sa susunod sa April 22 na hearing, ayun ang tatawagin nila. Isa pang palpak yun. Ano ba ang credibility ng scriptwriter din? Yun yung binitbit ng isang police kernel ata yun nang nagkudita yung mga iyan at kumain ng steak doon sa Manila Pen. Kumain pa ng steak ito Kumain ng steak yan. Binitbit ng kernel yan ng isang police kernel palabas na hinahawakan yung kanyang
harapan ng kanyang pantalon. Palabas doon sa palabas sa Manila Pen. So yun ngayon ang witness nila na susunod. At alam naman natin na itong witness na to, ubod ng sinungaling. He is one of the, alam kong Pilipino na pinaka sinungaling sa buong Pilipinas. Itong susunod na witness nila sa April 22. Hindi ko pinapangalanan pero alam na ng ating mga nakikinig kung sino yan Maraming palpak na ginawa ito sa buhay niya. At galit na galit ito kay Digong nang hindi siya kinuha na Vice President noong 2016. Kaya galit na galit yan kay Digong. So yun ay, alam mo, yun ang mga ating inaasahan na susunod na mga palpak na naman ng mga witnesses. Kasi ang kanila lang na target talaga na kung paano nila itong masiraan ang kredibilidad at ang personality nitong si Sara Duterte. Alam mo, napapansin ko, Dr. J, parang sangkatutak mga ganyang mga kampanya. Katulad niyan, maraming lumalabas na mga kwento. Ang Vice Presidente daw ay ganito, ganyan. Pero pag nag-file naman sila ng kanya-kanya kaso o mga impeachment case, hindi naman nila mapatunayan ang kanilang mga akusasyon. So, ganun din naman, Dr. J, dyan sa palasyo. Yung mga nakadikit dyan kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ano-ano rin ang ginagawa, kinasisira din naman ng Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J. Parang parang ilaganap, maraming gustong pagkaroon ng kapangyarihan, maraming inggit diyan sa posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Pero alam nyo, siya nangyayari yan, hindi yung nakakabuti sa bansa natin yan. Kaya mga pinagkagagawa ninyo, kayo din yung mga naninira kay Presidente Sara Duterte. Baka kasi akala nila, Dr. J, na ibabaling nila yung atensyon doon sa mga yung sa mga kapalastugan na nangyari dyan sa basura sa maleta ang ginagawang impeachment case dyan sa ginagawa nila dyan. So, sa totoo lamang lalo na kayong kakabahan ngayon dahil sa totoo lang kung matsambahan nyo na kung malayo na Dr. J, akala mo patigas-tigas itong witness na si Madriaga, sabi ko baka mga 70% na ang laban nila doon sa impeachment. Naging 7% na lang out of 100 ang laban sa impeachment case na ito. Lalong-lalo na, Dr. J, kung natsambahan ba nila? Natsambahan nila. Ilan lamang nagpahiwatig si dating congressman na Mike Defensor, kaibigan natin yan, kaya sa totoo lang, kaibigan naman natin lahat. Walang kulay sa Dr. Sote. So, nagpahiwatig siya na in case daw, na tsumamba itong ginagawa nila Vice President Sara Duterte. Parang magpapile daw itong si Mayor Baste Duterte bilang pagka-presidente, 2028. Alam mo, mabigil yan, Dr. J, Alam mo, kung matutuloy ang impeachment kay Sara Duterte at ma-impeach siya, kunwari na-impeach siya, halimbawa lang, doon sa Senado, ay di ang plan B talaga niyan si Sara Duterte, si Baste Duterte, or any other person na pinagkakatiwalaan ng mga Duterte at susuportahan nitong pamilyang Duterte, lalong-lalo na ni Sara Duterte sa pagtakbo sa 2028. So, lahat ito, kahit na itong impeachment na ito, this is an exercise in futility. Ngayon, ang isa pang napansin ko dito sa kay Madriaga, kung bakit siguro na ayaw na nilang ibalik ito sa hearing at iharap para hindi mausisa ng mga oposisyon ng mga congressman na katulad nila Paulo Duterte, Paulo Marcolita, ay alam nyo, idinawit pa niya si Pangulong Marcos doon sa sinasabi niya na term sharing.
na wala namang katotohanan na sinasabi. Nagsisinungaling itong si Juan, si Madriaga. Alam nyo, bawal yun yung term sharing na sinasabi. Bawal yan dahil anong dahilan na bakit bawal? Inihalal ka ng taong bayan bilang Pangulo. Tapos papayag ka ba na magte-term sharing? Kaya pinabulaan na ng Pangulong Marcos at ng Malacanang yung sinabi ni Madriaga na walang katotohanan yung kwentong term sharing. Ay, isa siguro yan sa dahilan, Dr. R, na itong ang Kongreso ngayon ay ayaw na nila ibalik itong si Madriaga dahil napahiya sila kay Pangulong Marcos. Kaya nga, no, si Pangulong Bongbong Marcos mismo. So, parang no, parang yung palasyo mismo, ganoon din ang kanyang kapatid, no, na si Senator Amy Marcos, no. Pinabulaanan din ito pinagsasabi ng kanilang uncredible witness, no, Dr. J, no. Kaya alam niyo, wala mangyayari sa ganitong sitwasyon, no. Sa muriting ko, kung makachamba man ito, Dr. J, no. Imaginin mo, Dr. J, imaginin mo mabuti si Baste, no, si Mayor Baste, no, magpa-file niya ang kanyang candidacy bilang presidente, no, para sa 2028. Tapos ang kanyang campaign manager, si Vice President Sara Duterte. Aba, parang ang bigat nun, Dr. J. Napakabigat pa din, no, napakabigat, no. Sigurado, Dr. J, kahit pa, ngayon pa lang, sigurado may mga lalabas na yan na service sa susunod, no? Kung saan nandun na ang pangalan ni Mayor Baste, no? Mayor Baste. Sigurado ko. At baka po, kung hindi katumbas yan ng rating ni Vice President Sara Duterte, baka tumaas-taas pa ng konti, no? Dr. J, no? Kasi ini-imagine ko talaga, so, sigurado ko, no? Isa sa primary na magkakampanya para kay Mayor Baste kung sakali man, no, na machambahan nila si Vice President Sara Duterte ay si Vice President Sara Duterte mismo, Dr. J. So imagine mo yun, no? Imagine mo, parang si Sara Duterte yung sa kanya-kanya kama, no? So kasi parang to, no? Parang talagang parang alter ego yata to, parang hindi ko alam anong tawag to, no? Parang ito ay clone ng kanyang ama, itong si Mayor Baste Duterte. Dr. J, anong tingin mo? Minsan ko lang narinig na nagtalumpati si Baste Duterte. At talagang kung napakinggan mo rin ang talumpati ni dating Pangulong Digong, no? Halos parehas ang kanilang prangka. Wala silang walang paligoy-ligoy, walang palabok. Walang palabok. Prangka sila pag nagsalita. So, hindi ko lang alam kung sa performance, of course, hindi naman lahat ng tao magkaparehas at mag-ama. Pero yung titingnan mo ang sincerity nila at yung pagmamahal nila sa bansa natin, doon mo makikita. Kaya gano'n na lang yung effort na ginagawa nitong mga kalaban nila na sila siraan. At kung yan ay magdideklara yan na kung sakali ma-impeach si Sara Duterte at itong si Baste, lahat yan may ilalabas na naman na kung ano-ano na mga issues laban dyan sa kay Baste. Pero normal yan, Dr. R, sa politika. Lalong-lalo na sa katulad ng politika dito sa Pilipinas. Yun na nga, Dr. J, kaya lang, matatawa ka dito sa aking sasabihin. Normal yan, katulad yan. Baka maaaring mag-umpisa na yung, yung smear campaign dyan laban kay Mayor Baste Duterte, no? So, hindi pa naman sila nakakasigurado kung talagang mapapa-impeach nila itong kay Vice President Sara Duterte, Dr. J. Pero nakakatawa ditong isipin, talagang ang pinaglalaanan ng mga ganitong kampanya ng paninira ay yung mga nandun sa taas. Yung nakikita ng tao, no, ayon na lang sa mga survey, napakalaki, Dr. J, ako naniniwala ko din sa mga survey. Ayon sa mga survey, sila talaga ang gusto ng tao. Kasi yung mga ibang nasa ilalim nila, Dr. J, doon sa mga survey, hindi na kailangan siraan, Dr. J. Mga siraan na, no? Mga siraan na itong mga to. Kaya hindi sila kailangan siraan.
Kaya ang sisiraan nila, yun talagang gusto ng tao. No? Eh ako, nakikinig ako ngayon, kahit ilagay pa sa survey, kasama na sa survey maaari si Mayor Basti Duterte. Ganun din si si Vice President Sara Duterte. Eh baka kung ako sasagot ng survey, pwede ko bang hatiin ko ang katawan ko kasi gusto ko kong iboto itong dalawang ito. No, baka mga ibang tao ganun na sasabihin, Dr. Jake ba? Alam mo, yung kaya nga sila natatakot. At ito naman ay meron ding kaugnayan sa flood control scam. Takot na takot sila na magiging presidente si Sara Duterte. Kanya-kanyang dahilan yan eh. Ang mga komunista takot, lalo na itong Makabayan Black na ang kanilang mga supporters ng mga NPA na nasa kabundukan ay magkakaroon ng total war against this insurgent. Ito namang mga kawatan, takot din na lahat sila ay maaring kasuhan, maaring imbestigahan pagka ang isang Duterte ang naupo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. So yun ang malalim na dahilan kung bakit talaga ngayon ginagawa nilang lahat ng paraan para itong si Sara Duterte ay ma-impeach at ma-disqualify para na hindi na makatakbo kahit sa ano pang opisyal bilang isang government official sa darating na mga panahon. Kaya takot na takot sila dyan eh. Kaya lang, nung lumabas ito ngayon na si Basti Duterte, ang plan B ng mga kalaban nila, ay medyo nagdadalawang isip na naman sila ngayon na kasi it would be an exercise in futility ang gagawin na impeachment kay Sara Duterte dahil hindi naman nila matitiyak na baka pagdating ng panahon sa 2028, pag tumakbo itong si Basti o kung sino man na susuportahan ni Sara Duterte ay mananalo, Dr. Ar. Totoo yun, Dr. Jake. Kaya medyo titindi ang labanan sa politika. Pero katulad na sabi ko kanina, na nakikita sa mga surveys, Dr. Jake, kung sino ang nangunguna. At yan ho, alam niyo sa totoo lang. Kami rin nagkukondak ng mga survey natin. Hindi lang naman mo yan tinatanong kung kanino kayo, dalawang pangalan lang, multiple choice. Hindi lang naman po yan multiple choice. Una natin bilangin yung iba, baka ba naman ho din sa mga survey, hindi na ho sila importante. Basta ibig sabihin, kung yung dalawang yan, dalawa lang na si dating Pangulong Leni Robredo lang ang sumusunod kay Vice President Sara Duterte sa mga survey. Alam nyo, tinatanong rin sa mga survey kung bakit yan ang gusto mo, Kaya ako alam mo na, sa totoo lang, naniniwala, gusto ng tao itong si Vice President Sara Duterte. Gusto ng tao. Napakaraming boto niyan, Dr. J, more than 30 million. Hindi ako naniniwala ang susunod na eleksyon, 30 million lang yan. Tapos, huwag matakot rin sila, huwag mo nilang isipin na matsamba rin na si Vice President Sara Duterte. Hindi ganun ang maaaring kahinatnan pag si Mayor Basti ang tumakbo. Okay. So, ngayon ay tayo nag-aantay kung anong susunod na hakbang ng ating pamahalaan tungkol dito sa nabalita na si Saldico ay nahuli na sa The Hague, sa Czech Republic, at kung anong hakbang na gagawin ng ating pamahalaan para maiuwi si Saldico at mapanagot sa mga nagawa nilang krimen dito sa ating bansa. Wala na tayong oras, Dr. Magpaalam na tayo. Oo nga, bago ako magpaalam, dudugtong ako ulit sinabi mo, Dr. J, dapat masigurado ng pamahalaan na ligtas at buhay kay dating Congressman Saldico na mapauwi siya dito, ma-interview siya sa Blue Ribbon Committee. So maraming salamat po ulit sa ating mga tagapakinig. Magsama-sama muli tayo sa Lunes, ganap na alas 2 hanggang alas 3. Dito rin po sa The Truth Doctors on Air. At sana mapauwi ka agad si Saldico para magkaalaman na. Ito ang inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. At maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Headline pero kami maingat, bawat detalye sinusuri, nililinaw agad.